Hello. Ah, eto na naman po tayo. Ah, another video. Papasok po ako ngayon sa work. Magwo-work ng part-time. Nandito po ako sa Paris, France na nagtatrabaho muli na caregiver and cleaner sa mga bahay. Ngayon po, months of March, summer na po dito. Kasi katatapos lang ng winter. Napakahirap po ng maging winter din dito. Sa Pilipinas, gustong-gusto nila yung malamig. Opo, maganda nga yung malamig kasi ayun nga at masarap matulog. Pero yung sobrang lamig hindi naman maganda. Lalo na po sa mga OFW. Kasi kapag paggising mo sobrang lamig. Yung bang kulang na lang pati kumot mo, dalhin mo sa sobrang lamig dito. Minsan, ang winter po dito ay nag-i-start ng November, yan, papalamig na. Tapos, pag mga December, yan, sobrang lamig na nun. January, nagsi 0 degree pa. Kaya, medyo, po, yun nga, medyo sacrifice sa paglabas. Pero talagang ganun, sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. At saka, ayun nga po, lagi tayong manalig sa Panginoon Diyos. Lalo na tayong mga OFW, kailangan ang natin, ang inspirasyon natin, siyempre una ang Panginoon, at pangalawa, ang pamilya po natin. At huwag tayong makakalimot na magdasal sa Panginoon. Kasi ako sa tagal ko dito sa Paris, siguro kung hindi ako hindi ako nagkaroon ng personal relationship sa Panginoon or malayo ako sa Panginoon, ewan ko na lang kung ano nangyari sa akin. Ganon. Kaya napaka-importante po yung malapit po tayo sa Diyos. Kasi siya po yung nagbibigay ng hope, strength, at ayun nga po, yung pag-asa sa buhay natin at protection, lalo na po sa mga pamilya po natin. At ayun nga po na dito po sa Paris, bababait po ang mga amo. Yun nga lang, pagdating nga lang sa pag-a-apply ng legal papers, hindi po ganun kadali kahit po maganda dito sa Paris, France. At saka ayun po, minsan po ang sweldo dito ay hindi po minsan, depende po kung gusto nyo ng part-time or full-time. Kaya ayun po, yun nga lang po, maganda ang po dito, apartment mahal, pero ang pagkain okay lang po. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, masyadong mahal ang pagkain. Kapag maliit na sweldo mo, hindi ka na makakakain sa gusto mong mga pagkain, ganon. O hindi po kagaya dito na pantay-pantay. Yung pagkain ng mga mayayaman ay nakakain din po namin. Pero siyempre, tipid-tipid din pag may time. At saka dito sa Paris, France, kapag mahilig ka sa occasion, hindi ka makakaipon. Kasi kung lagi kang nakikipag-party,
paano ka makakaipon? Kaya ang maganda, sabi nga, maging wisdom sa paggastos. Yun, magkaroon po ng wisdom para makaipon tayong mga OFW. At yun po, yan po ang Paris, France. Ayun po. Ayan, pakikita ko po sa inyo. Ayan, lumalakad po ako. Ayan. Sasakay po kasi ako ng train ngayon. Magta-tram po ako. And then, ayun po na dahil papasok po ako sa isang part-time ko. But, ang mga work ko, malapit lang dito sa bahay ko. Yung mga alaga kong matanda. Pero dahil may mabait po akong amo na nasa malayo, na magbibiyahe po ako ng 1 hour, kulang lang naman po sa 1 hour, wala namang 1 hour, hindi ko rin naman po kasi siya maiwanan kasi pamilya na po ang turing nila sa akin at family na rin po ang turing ko sa kanila. At maganda naman po ang pasweldo. Siguro maiiwanan ko lang sila kapag talagang magpo-for good na po ako sa Pilipinas. Pero sa totoo lang po, maganda rin ang buhay sa Pilipinas kung meron kang magandang trabaho at may negosyo ka. Kaya nga po, yung mga bata ngayon sa Pilipinas na may mga lola at may mga pamilya sa ibang bansa, napaka-bless po ninyo dahil may mga nagpapadala sa inyo. Dahil nung kami, wala. Kaya yung mga pinapadala ng mga parents ninyo, lola ninyo, mga auntie ninyo, tito ninyo, pangalagaan ninyo. Kasi hindi basta-basta ang magtrabaho dito sa ibang bansa. Hindi lang sa Paris, France, kahit na sa ibang lugar, kagaya ngayon, may war sa iba-ibang lugar. Kaya pag-pray po natin yun na magkaroon ng peace. May war sa Iran. Nakakaano din po yun. Kaya ang tanging makakapitan lang po natin ang Panginoong Diyos. Sige, ganun na lang po. Salamat po sa mga manunood. Kung pwede po na please and subscribe and like and share po ang aking mga videos para naman po makatulong kasi po kapag po na-monetize na po ito, gagamitin ko rin po sa pagmimisyon. Kasi po may church po kami dito sa Paris. The name is Grace Alone Ministry na gusto rin po naming makatulong sa mga kababayan o sa Pilipinas na nangangailangan din po ng tulong. Sige po, God bless po sa ating lahat.